Welcome back guys. So, nandito na tayo sa house number 4. So, last week kami nag-start ng house hunting. So, pang number 4 na to, dito kami sa area ng malapit to sa office sa bandang south. So, townhouse pa rin siya. Ayan, titingnan natin kung ano itsura yung loob niya. So, okay naman yung environment. Tahimik. Wala nga lang mga bus stop malapit. So, bababa na muna tayo. So, nandito na tayo. Malapit na to sa office namin. I think mga 8 minutes drive. No, malapit sa office mo. Lakad ka na. So, nandito na tayo. Number 5 ba yun? So, ayan guys yung mga townhouse. Maganda rin siya, pero medyo maliit yung garage. Kasi medyo malaki. Medyo malaki yung sasakyan namin. Hindi ko sure kung kasya dyan. Parang masyado kasi siyang saktuhan. Pero, okay naman sana siya. So, yan. Magaganda yung bahay dun sa dulo. So, ito yung open house. So, every Saturday lang pala. Wala bukas. So, ayan siya. Ayan na. Tapos na siya. Yeah, take a look. So here, right, and it has bathroom as well. So, ito yung garage. Yeah, it's 2019. Yeah. It's the same Ay, age sorry. as the other one. Ay. Yeah. Cold. Oh, Can we go outside? let's go. And there is a Itong living room mo. wow, ito. Lagayan ng shoes. This is a shoe. So how much? Use it like for office or something, right? Because I set you up. Oh, yeah. Yeah. But this is nice. It's 580. Yeah. 580 Only 580. Well, or 639. I have a couple listings. it's like a condo. They're both It's much- condos, but Sarnia, remember the condo fees were $98, and here's condo. Here, how about here? This one, I think it's 247. Oh, 247. 247. Much, yeah, there's a But much this difference. Is honestly, like this is like a common price from 200 up to like 400. 98, you barely find the condo fees like this. This is like very low. I'm surprised. So the condo fees also 98 a month? So 274. Common price. Yeah. 274 up to 3 something. Mas mahal pala to. Medyo mahal siya. Here, grab the feature sheet. There's the condo fees, the property tax, and all of that. This is a high balcony. Just don't leave before we check. Just There's check so many upstairs. inventory. It's
tayo sa taas. So, ang price nito is 579. Medyo pricey pa rin siya. So, ayan. Merong mga lagayan ng mga sheets. So, ito ba yung master bedroom? Cute siya. Pero kasi, presyo kasi. Sabi sa'yo kung 400 lang to, kunin ko na to eh. Lang pakialam, diba? Ang budget namin guys is nasa, hindi sana lalagpas ng 500. Pero this is 500 plus mayroon pa siyang, tawag dito, condo fee na $200, 200 plus pa. So, medyo pricey. Ganda nito, oh. Gusto ko tong kwarto. I like the room. Kasi, may big window siya. So, ito yung walk-in closet. Walk-in closet ba yan? Pwede na. Lagayan ng mga maleta. Ganda na sliding door niya. So, tayo dito sa another washroom. Maganda siya, guys. Alam mo sa akin, okay lang naman ang townhouse. Ano ko kasi, ang concern ko is yung budget. Hindi ko kasi kaya magbayad. Ayoko kasing sobra yung overprice. Kasi nga yung lifestyle ko maapektuhan. Ang ganda ng balcony nila. Actually, maganda siya. Perfect siya para sa amin. Pero kasi medyo lang ako sa price. Last bedroom. Pero bago yan. Ayan. So, sa mga townhouse, magkapatong talaga yung mga washing machine. This is Miguel's So, ito yung room. kwarto mo, Miguel. You like Yes, this room? Miguel's room. Tapos yung isa, pwede silang mama din. O, parent natin. Office. No? I should... No, i-rent yun. Gusto ko may pinaka-rent. Kasi hindi natin kayang bayaran. There's Canadian flag there. Gusto ko yung bintana niya. Maganda siya. But the price, the problem is the price. 540 na. Medyo na 3,000 yung monthly niya eh. Mortgage is 3,000 plus yung ganda ng bintana. Oh. Ang ganda ng view kasi ang gaganda ng bahay. So, ito natuwa ako dito kasi may extra room. So, plano kong lagyan to ng kama pa rin. Akin okay na to. Nandiyan ang kutsyon. So, guest room na to. Tapos, yan. Meron pa kasing kwarto sa baba na pwedeng pa rin. Sana kay Miguel. So, yun. 540 na yung nando. Tapos, tawaran mo pa. Scary! Pwede. Sakto lang siya. Oo, sakto lang talaga siya. Hindi siya ganun ka... Diba? Tapos, andun, meron ding dining doon. Ganda. Ano lang to? 5 years old? 6 years old? Diba? Muli ang nagbupa rito na masailan. Kaso baka mag-uwi siya ng bahay. Isang kotse. Ganda, no? So, ayun na nga guys. So, maganda siya. Dalawang kotse. 570,000. So, ito siya. Hi guys! So, welcome back. So, happy weekend. So, ngayon nasa Toronto kami. So, ganda ng building sa likod. Yan yung flat iron building. So, maglalakad-lakad na kami dito guys sa Toronto. Kasi, long weekend ngayon, civic holiday sa Monday. So, one night kami dito sa Toronto. So, yun. Next na pupuntahan natin is yung gallery. So, see you.
Hey guys, so nandito kami ngayon sa St. Lawrence Market. So hinahanap namin yung distillery. So nilakad lang namin from Union Station. So dito na kami sa downtown. So dapat talaga pupunta kami ngayon sa Wonderland. Kaso tinamad na. Kasi sobrang init nga. Tsaka yun nga, parang gusto lang namin maglakad-lakad. Wala muna, chill lang. So, lakad lang tayo kung may nakikita natin. So, maraming mga thrift store pala dito sa Toronto. So, puro window shopping. So, yun lang guys. So, sobrang gutom ko na talaga. Naghahanap ko na ng mga Pinoy food. Kasi talagang gutom na. Talagang mapapa-extra rin sa mga. Sobrang so, dito pa lang kami, 1 hour pa lang kami sa Toronto, sobrang nakakapagod na. So, hanggang gabi pa kami dito. So, talagang abangan namin hanggang gabi. Sa London lang kwenta yung Lalakad na ka. So, yun. Maganda siya sa pictures. So, baba muna tayo guys. Makakain. Yan guys. So, lunch na namin. So, yan. Napagastos na namin ko. So, full trip lang kami dito. So, worth $40 sa dalawang ramen tsaka tempura. So, syempre, lagi ako may baon. So, sobrang gutom na talaga kami. Marami pa kami lalakarin. So, hanggang 10 p.m., lakad dito sa Toronto. So, yun nga, since commute nga lang kasi kami, Flixbus lang, ayun, kaya hindi naka-cancel na muna yung Wonderland namin. Siguro next time na lang, pag may sasakyan na talaga kami. Kasi napakahirap po talaga, lalo na ngayon na marami pa kaming kailangang unahin na priority. So, sa ngayon, hanggang gabi lang muna tayo. Marami tayong bagong pupuntahan dito sa Toronto. So, ngayon pa lang namin i-explore. Kasi, usually, nagkakapato lang kami kapag may biyahe kami abroad. Kasi sa airport, hindi kasi kami yung airport sa Toronto. So, yun. Sobrang dami talaga tao dito. So, nakakamiss ko na yung London. Kasi sa London, masyadong, tahimik lang. Saka syempre dito, ito yung Covent, kung i-compare siya sa Covent Garden, kung halos compare sa London. So dito punong-puno, buhay na buhay yung mga market dito sa Toronto. So maganda kung pupunta ka dito is kung kasi may sobrang naman pero since wala pa kami maghanap ka ng bumili. Kasi parang ang dalawa lang tulugan na lang. Tapos magbabiyahe ka na lang ng Flixbus madaling araw. Sa bus ka na lang matutulog. So 3 hours lang naman ito. So yun nga, init na yun lang. So yun pa kami nakakain. So yun lang. So magaling siya na Hello guys, so nandito na kami sa Gotherham. So Gotherham District na to. So ito yung distillery. So ito yung hindi namin napuntahan last time na nag-Toronto kami. So grabe yung nilakad namin as in 30 minutes from the market. So syempre sobrang busog ko naman. So yun lang. Tingnan natin kung ano yung meron sa loob. So parang mga din siya, kagaya ng kanina napuntahan namin. So, maganda yung mga Instagram ko siya. So, yun guys. Hindi talaga tingnan ito mga red tips. So, Gordon Haya. Ang ganda ng view. So, hindi natin sure kung gabi. Mas maganda dito. So, hindi natin sure kung makakalabas pa tayo ng gabi. So, ang next task natin ngayon is maghanap ng hotels. Kasi hindi ko nga to, since dito nga lang naman kami within tayo. Marami naman kaming na-research, pero medyo mahal na. Siyempre, naghanap pa rin ako ng mas mahal. So, talagang chill nga lang. Sobrang chill. Pero ang ganda niya.
sayang din namin pinupuntahan last time. Kasi nga, yun nga, pag pupunta kami ng Toronto, usually pag sa papunta airport lang, yung daan-daan lang. So, napakaganda. Ang ganda, napaka-Instagramable na. Kasi nga, Netflix to. So, kita mo, ganda niya. Ito talaga yung mga type ko. Parang naalala ko yung sa Covent Garden sa London. Sa UK, London. So, may parang ganito din siya. So, yan. Marami talaga na ano dito, pang picture. Kasi pa Instagramable talaga siya. So, yun lang guys. So, walang chill-chill nga lang kami dito. So, wala namang kami dito pang plans dahil na-cancel na yung one day namin. So, dito-dito lang muna kami sa city. So, hindi nga kami nagtatry mag-train or bus. Pero syempre, another cost na naman yun. Talaga sobrang titibang talaga kami. Kasi wala pa naman gano'n. Ano lang kami, basta may long weekend lang naman ngayon. So, yun lang. Ang ganda. Hindi, kasi dati ka pawis na pawis eh. Tapos hindi ko kaya yung ganyan. Ha? Welcome back guys sa another video. So ngayon may bagong good news na naman tayo dahil na-approve na po yung tourist visa ng mother ko at saka ng tita ko. So yung tourist visa nila, na-process lang yon ng 3 weeks. So nilodge ko siya nung March 31 at na-approve siya ng April 23. So ganun lang kabilis. Na hindi ko namin in-expect dahil sa iba kasi mga kakilala namin, mga tinabot ng 2 months, dahil nga ngayon higpitan. At saka bukod po doon, yun, yung mga requirements na pinasa ko talagang kompleto. At saka ayun, gusto ko lang i-advise sa inyo para doon sa mga mag-sponsor ng visa, ng visitor visa. So napaka-importante po na kung kayo yung nag-invite, so kayo yung gagawa ng letter para dun sa in-invite nyo. Tapos make sure nyo lang na yung visa, yung credit card na gagamitin nyo is nakapangalan sa inyo. Kasi marami ngayon nire-refuse na hindi siya yung representative. Ako rin kasi yung representative. Kung sino yung sponsor, siya din yung i-declare nyo na representative at yung credit card dapat nakapangalan sa mismong representative o sponsor. So, ganun lang. At yun, bale, since April nga na-receive yun, na-process, nakuha din nila yung visa na stamp siya within 4 days. So, pumunta sila kagad sa embassy. Tapos, yun, nakuha din nila after 3 to 4 days, ready na for pick up. So, ang punto nila dito, I think, Thanksgiving. So, hindi pa sure kung gaano sila katagal. So, nagpo-plan pa ako kung anong airline, yung pinakamura na ibubuk ko para sa kanilang dalawa. At yun, kukunan din sila ng mga medical insurance habang nandito sa Canada dahil napaka-importante po ng may medical insurance, lalo na mga seniors. Tsaka, yun, napaka-importante rin nun dahil syempre kapag senior ka, maninibago ka talaga dito sa weather dahil sobrang lamig, napakainit sa pinanggalingan nila and then pagdating dito, sobrang lamig. So, ayun lang guys, yun, makakasama namin yung mother ko for Christmas at saka yung tita ko dahil dito sila mag-i-spend ng
Thanksgiving hanggang birthday ng tita ko sa 18 hanggang February. So, para first time na rin nila makita ng snow. So, yun lang guys. Thank you. So, dito na tayo ulit sa Western University. So, yan. So, mga 30 minutes lang tayo maglalakad. So, bibisitahin natin itong Western University. Ito yung pinakamagandang university dito sa London. So, pinaka-specialty dito yung science and engineering. So, maganda mag-aaral dito guys. So, karamihan mga nag-aaral dito mga mayayaman, mga Chinese. Kasi syempre mga Asian, talagang ano. So, lakad-lakad tayo paakyat dito sa building na to. So, ang ganda talaga ng building niya. Kasing ganda siya ng Toronto University. So, syempre ito yung pinaka potential university or top choice nung para sa anak ko. Kasi nga, ano yung specialty dito. Sabi nila ito daw yung mga dito nag-aaral yung mga scientists. So, yun. So, preferred ko talaga dito. So, hindi na kami alis ng London. So, ayan guys. Maganda talaga yung building. Parang okay talaga mag-aaral dito. So, itong building na to guys, ito yung ano, ito talaga yung pinaka-main. So, hindi tayo makakapasok dito kasi hindi naman tayo student. So, ito is accessible lang siya sa mga student dito. So, ayan. So, punta naman tayo sa pinaka-chapel niya. Kasi ang ganda rin ng chapel nila. Second time na namin ito pumunta dito. Kasi nung mga winter 2023, 2 years ago, bago pa lang kami, nakita na namin to. So dito kami nagre-record ng mga nagpo-photoshoot, mga videos. So maganda talaga dito. Parang ito yung parang pag dito ka nag-aaral, talagang makakapag-focus ka talaga kasi tahimik. Nakikita nyo, kahit saan pwede ka dito. So hindi ka, para sa akin hindi ako maboboard. Parang against the light siya.
So, ito nga guys, nandito pa rin tayo sa tapat ng church na to. So, parang ganito rin yung nakikita ko sa, yung sa Ottawa. So, yun nga pala, sa next month namin, try namin na matuloy yung Ottawa trip namin. Kasi, nakapunta ako sa Ottawa, stopover lang, nung pumunta kami ng Quebec City. May stopover kami kasi Air Canada nagsistop talaga siya sa Ottawa, pero hindi namin na-explore kasi nga 1 hour layover lang naman siya. So yan, kasi gusto namin mag tulip festival doon kasi maganda daw yung tulip festival ng Ottawa. So yun, hindi namin alam kung ano ba mas maganda pumunta doon. So, yung maganda na nga pong weather ngayon, syempre nililista ko na nga yung mga pupuntahan namin for summer hanggang fall. Kasi within Canada lang talaga kami. Sinusulit namin yung magandang weather dito sa Canada. Kasi gusto rin namin i-explore yung buong Canada. Kasi syempre last winter, lumabas tayo ng Canada, nag-cruise tayo, pumunta tayo ng US, tapos Caribbean countries. Pero ngayon, is hanggang fall season, so marami tayong gustong puntahan. Kaya nung February, so gusto ko rin bumalik ng Montreal kasi hindi ko rin na-explore yung Montreal kasi ang napuntahan namin sa Montreal yung Quebec City, yung Chateau. So dun kami yun yung first na tourist spot na pinuntahan namin sa Canada 2 years ago, nung bago pa lang kami. Kasi nga napakaganda talaga ng Quebec City. Tsaka syempre para masanay din yung pag-French natin. so syempre bukod pa doon, after nun, maybe next year or next 2 years, visit naman natin yung Alberta. Kasi Alberta, sabi nila yun daw yung pinakamagandang part ng Canada. Yung may mga lake. So syempre kapag pupunta ka doon, dapat dapat summer para yung view talaga yung lake. Kasi sabi nila, iba raw kasi sa personal. Syempre, iba sinasabi parang ordinary lake lang daw. Siguro depende sa editing. Importante sa akin maganda siya sa video or picture. Minsan kasi masyado mataas yung na-expect natin. Minsan maganda lang talaga siya sa picture. Pero okay lang. Gusto ko rin makita yung mga Canadian Rockies. So, ano pa ba? So, yun na naman yung mga maganda puntahan dun sa Alberta. So, bukod pa doon, gusto ko rin pumunta sa Vancouver, sa border din ng US shuttle, kasi maganda rin daw doon. Pero maganda pumunta doon ng spring, kasi ang ganda daw ng mga cherry blossom doon, tsaka may mga tulip festival din sila. So, yun din. So, ang dami nating mga gustong puntahan. So, nakapila lahat yan. Dali lang kasi kukunan ko ng picture yun. Dito pa wala akong video na naglalakad ako. Balik na tayo. Balik na kami sa parking kasi baka singilin na kami. Kami bayad kasi yung parking dito. So baka singilin kami ng mas malaki. So yun lang. So may yun mga activity lang ngayon dahil wala tayong mapuntahan. So Easter Sunday, wala talaga tayong plan for Easter Sunday kasi medyo busy ako sa work. So priority ko lang yung magtipid. So saka na yung mga mga trips natin. Siguro dito lang tayo.
Mas maganda daw dito kapag ano, kasi marami mga amenities. So medyo matarik nga lang yun. Kasi package siya. So maganda naman. Dami mga bus dito. Eh, sa ano talaga siya? Yung mga bus stop, nandito mismo. Umiikot lang sa Western University. So, yung mga student dito, napapansin ko, hindi kailangan may sasakyan sila. Kasi, napaka-friendly nitong lugar na to. Parang, transportation friendly siya. So, hindi kailangan ng ano. So, ang ganda ng mga building. May mga modern, may mga parang gothic style. So, ganda. Ganda. So, dito talaga yung university na parang siseryosohin mo talaga yung mag-aral dito. Bukod dun sa mahalang tuition fee. Pero, syempre naman, pag mga citizens, discounted naman na yung mga tuition fee.